Yun oh! Magandang tanghali mga kalapatsa. Nandito ako ngayon sa Barangay Sampaloc sa Tanay Rizal. Dahil ngayong araw may pupuntahan tayong pasyalan na naman oh, campsite. Ito na pang inintay nyo. Tara! Lakwatsa na! Yan, tulad nga ng sabi ko kanina, may pupuntahan tayo ngayong campsite na matatagpuan dito sa Tanay Rizal. Ito yung Camp Caliente. Actually, nakita ko siya sa Facebook na maganda yung view niya. Tapos 360 yung view na makikita mo dito, no, yung Sierra Madre Mountain Range. Tapos ang pagkakaalam ko, parang hindi ko sure kung bago lang siya. Hindi ko pa na-verify sa may-ari eh. Tapos nakausap ko din si Miss Shane Aguilar, siya yung owner ng Camp Caliente. Tapos humingi rin ako ng permiso kung pwedeng i-vlog yung Camp Caliente, at pumayag naman siya, no. Sinuwerte tayo na payagan. 12:38 na ng tanghali. Ang gagawin ko kasi ngayon doon eh, mag-overnight tayo doon, no? Magka-camping tayo sa Camp Caliente. Solo lang natin. Kaya kahit na dumating tayo doon ng mga around 2 or 3 PM, walang problema. Dahil doon naman tayo matutulog. Dito pala ngayon sa Tanay, medyo umuulan-ulan. Kanina medyo lumakas yung ulan nung nandun ako sa Sierra Madre Resort. Hanggang dun sa Martesen, ang lakas ng ulan, kaya nabasa na ako. Tapos pagdating naman dito ngayon sa Barangay Sampaloc, medyo humina na, no? Ambon-ambon na lang. Yan, medyo payapa yung Marilaki Highway ngayong araw na to. Dahil ngayon ay Miyerkules, no? Weekdays, kaya walang masyadong nagbe-banking. May mangilan-ngilan kanina, nakakita ako dun sa Dixie, tsaka sa Devil's Corner. Yan, may mga nagbe-banking. Pero bilang mo lang sa daliri mo. Sarap bumiyahe, malamig, tapos halos solo mo yung kalsada. Hindi tulad kapag Sabado, Linggo ka bumiyahe, ang dami mong kaagaw, may chance ka pang ma-aksidente dito. Yan yung welcome to Regina Rica. Yan, kakanan tayo paglagpas nung signage na yan. Kung sa Regina Rica tayo pupunta, pero hindi tayo pupunta dyan ngayon. Diretso pa tayo. Yan, diretso pa tayo. Lakas ang hangin, sarap. Medyo malayo-layo pa. Tapos kanina rin pala nag-PM si Miss Shane. Sabi niya kasi medyo malakas daw yung ulan kanina dun sa Camp Caliente, kaya masyado raw mabuti. Tapos tinanong ako kung tutuloy pa ako o hindi na. Actually, yan ang isa sa maganda sa sa Camp Caliente. Pinipiin nila yung mga guests nila. Siyempre, ina-update nila tungkol sa kalagayan nung camp. Pangit naman kasi kung halimbawa umulan nga, tapos expected mo maganda yung dagat din mo dun, tapos lusak pala yung putik no. Para sa akin maganda yun. Tapos tinawagan pa ako kanina ni Miss Shane, sabi niya na tutuloy daw ba ako. Sinabi ko tutuloy na lang ako kasi sayang naman yung slot na binigay sa akin. Tsaka overnight naman tayo eh. Hindi man maging maganda yung araw ngayon, baka bukas maging okay na yung panahon. Actually, umalis ako ng bahay namin alas 5 ng umaga. Tapos dahan-dahan padjak lang ako, kaya anong oras na nandito pa ako sa Marilaki. Pero dahil nga nasabi ko kanina na overnight tayo, hindi naman natin kailangan magmadali Nag-expect ko na darating ako doon mga alas 2 o kaya alas 3. Tapos pagdating doon, pahinga ko konti, tapos libot-libot tayo. Ayan, nasa kaliwa na natin yung entry point papuntang Raitan. Yan
Pero check natin kung dito ba tayo papasok. Ayun, nakalagay oh. Camp Caliente, straight ahead. Ayun. Buti may nakita tayo. So pag nakita nyo yung kaliwa na yun, yung main entrance or main entry point papuntang Barangay Daraitan, diretso pa. Tapos ito pampalatandaan nyo yung Sinag Kapihan. Yan. Lalagpasan nyo yun. Ang natatanda ko na sabi ni Miss ni Ma'am Shane, sa daw? Kilometer 76 ba yun? Medyo maingay kasi yung paligid kanina nung tumawag si Ma'am Shane eh. Diba Ale? May mga signages naman dito kaya check na lang natin yun para hindi tayo maligaw. Ganda ng view. Daming hamog. Yan. Maski yung bundok doon sa harapan, no? Kapal ng hamog. Grabe. Ayun, kilometer 71 na tayo. Hindi ko naman alam, no? Nasa Santa Laguna na pala. Santa Laguna. Santa Maria na pala tayo, yun, no? Nakalagay doon sa accident prone area. Santa Maria Laguna na pala to. Hindi ko na malayan. Padyak lang ako ng padyak. Nakakalagpas na pala tayo doon sa boundary ng Tanay tsaka ng Laguna. Ang tahimik. Ayan na, kilometer 73. 3 kilometro na lang. Camp Caliente na. Ay, hindi naman pala Camp Caliente na. Yung susundo sa atin nasa kilometer 76 marker daw. Malayo pala to. Pero kung titignan mo sa mapa, akala mo malapit lang. Kasi nung nakita ko yung Tanay Sampaloc Road, sabi ko, malapit lang. Hindi ko akalain gato kalayo. Tapos ang dami pang ahon. Kaya yun ang nagpapabagal sa atin, yung ahon. Kasi nga sa Marilaki tayo dumaan. Kaya natural na maraming ahon dyan, lalo na pag nanggaling ka ng Kogyo. Buti nga hindi pa ako ubos eh. Daan-daan lang kasi ako pumapadyak pag ganitong alam kong Marilaki ang daan. Hindi ko binibilisan. Para dun sa mga hindi nakakaalam, itong Marilaki Highway, ang dulo nito Infanta Quezon. Tapos dito rin kami dumaan nila kuya ng pumunta kami sa General Lacar Quezon. Ayun na, kilometer 75 na tayo. So 1 kilometro na lang at makikita na natin yung ating sundo. Pang sundo yun hindi yun nakakatakot na sundo. Ayun meron ng signage ng Camp Caliente. Yan, straight ahead lang daw. Yan, konting kemot na lang. Ayun na, natatanaw ko na yung kilometer 76. Kilometer 76. Ayan siya, kilometer 76. Ayun, nakikita ko dito sa mapa malapit tayong pakaliwa. May nakikita ako kaliwaan. Ayun, sabi Camp Caliente. Maputik nga. Ayan So dito tayo. Yun. So paglagpas nung kilometer 76 na signage, eto nakalagay munting paraiso, tapos Camp Caliente.
Yan, so magtutulak tayo dahil hindi natin kayang padyakin yan, pulang lupa eh. Nag-uumpisa na mag-ipon ng putik yung gulong, kaya medyo nahirapan tayo magtulak. Ayan. Bali 2 kilometers na lang daw eh, sabi ng mapa. Sana hindi siya budol. Buti na lang hindi ganun kainit yung ano, hindi mainit. Kaya hindi naman tayo laspag masyado. Uy, ang dami ng putik. Yeah, ang hirap itulak. Bumabara kasi yung putik. Ayun, oh. Ang hirap itulak. Nakakaubos ang lakas. Asang bigat pa ng bike ko kasi may 2 bag. Tapos may isa pang 3 bag. Hirap. Pahinga lang tayong konti. Ang ganda ng view ng bundok oh. Ay, kapal ng hamog. Pati dun sa taas oh. Ayun oh. Ganda. Actually yung mga ganitong moment, mga ganitong experience, ito yung masarap balik-balikan eh. Kapag napapanood mo, grabe tulak. Tama nga sabi ni Ma'am Shane, mahirapan akong paakyat. Tulak pa. Pati yung sapatos ko, dami ng putik. Yun. Grabe. Taas pa oh. Yung pinanggalingan ko. Buti may nakita akong kahoy. Yeah. Ang kapal oh. Mas makapal pa sa mukha nung kapitbahay namin. Grabe. Yeah. Mabawasan man lang siya para makausad tayo. Hirap umusad. Alam nyo ba, 30 minutes na ako nagtutulak pero wala pa akong 500 meters. Grabe. Ang hirap itulak. Hirap din magtanggal ng putik. Bale, unti-unti na lang natin. Pero mukhang malayo pa. Alam nyo yung padyak ko mula Manila hanggang doon sa baba nung hanggang sa kilometer 76. Okay pa eh. Hindi naman ako naubos. Pero yung pagtutulak, parang doon ako maubos. Grabe. Nangihina na ako kakatulak. Nabudol ako. Pero sabi pa naman sa map 2 kilometers daw to. Pero wala pa yata akong 1 kilometro. Grabe. Taas pa nun oh. Karaturan ng Camp Caliente dito pa daw. Kasi yung pendaan oh. Ayun. Ang layo pa. At least ewan ko lang, parang aawang pa yata. Mukhang doon pa yata yun ah. Let's go, let's go. Oh, ayun si Kuya Mel. Sinalubong tayo. Binuhat yun na yung bike kasi nga sobrang talaga, hirap umusad. Medyo malayo-layo pa daw dito yung pinaka camp. Kaya sabi nung isang din, nasa lubong ko lokal, si Kuya Benedicto, kung hindi daw namin bubuhatin, baka buti daw kami ng dilim. Grabe. Yun, tinanggal ko na yung bag. Binit-bit ko na din. Ayan na. So, kakana naman tayo ngayon. Dito pala sa Camp Caliente. May LPA pala ngayon, di ko alam. Pero kung alam ko, wala lang, alam ko lang. Medyo madulas yung putik. Medyo maulan dito. Tapos ang lakas ng hangin. Ayan, ito na yung Camp Caliente. Nakarating din tayo sa wakas. Ang ganda oh. Maliit lang siya pero ang ganda. Ayan oh, wala tayong masyadong makita kasi nga umuulan. Malakas yung ulan dito. Kaya yung hamog, grabe yung kapal. Ayun, dito tayo sa Camp Caliente. Inabot tayo ng ulan dun sa trail no. Buti na lang dumating si Kuya Mel. Tapos siya na nagbuhat ng bike, nakakaya nga eh.
Tapos ako na lang yung nagbuhat ng mga bag ko. Kasi sabi nga ng isang lokal, kung hindi namin bubuhatin, abutin daw kami ng gabi. Kasi grabe talaga yung putik doon sa ano, sa baba, ang kapal, as in talagang dumidikit sa gulong. Tapos hintayin natin tumila yung ulan. Kasi medyo lumalakas din yung hangin. Tapos saka tayo maglilibot. Titingnan natin kung ano yung meron dito sa bubulol na ako. Ginaw kasi kung ano meron dito sa ano, loob ng Camp Caliente. Yan. Sineset up lang yung TP hut na ano, na pagsistayan ko. Ayan. Tapos maya maya gala tayo. Yan, nagpalit na ako ng ano, ng damit kasi basang basa ako nung ulan kanina, ang ginaw. Tapos ngayon nandito ako sa ano, sa TP hut na tinuluyan ko. Sa ngayon hindi ako makagala sa loob ng camp kasi nga maginaw. Tapos medyo ambon na lang naman siya, kaso lakas ng hangin kaya hindi ko matagalan yung ginaw eh. Kaya kung mapapansin nyo, nag-jacket na rin ako kasi nga ang ginaw, tanghaling tapat naka-jacket tayo, no? Tapos yun, yung banda dun nila, meron silang viewing deck dun eh, na may heart shape. Susubukan natin puntahan mamaya yan kapag tumila na yung ambon. Tapos sa tabi niyan meron silang kawabat. Tapos ano yun, hindi pa yata naumpisahan yung kawabat na yun kasi nakita ko sa Facebook parang bago lang din yun. Tapos dun yata yung kusina nila, banda dun. Actually maliit lang naman itong ano, campsite na to kung mapapansin nyo. Pero may mga changes pa raw sila na planong gawin dito. Nakakwento ko kasi Kuya Mel kanina. Etong TP hut na to, tsaka yung kabila, ito. Ayun. Planong ilipat yan dun sa kabilang side, no. Tapos itong area daw yata na to, yan, itong area na to, ang gagawin daw yata dito parang mga tent lang daw ang itatayo, parang ganon. Tapos magpo-provide pa daw yata ng parking space para sa mga ATV. Yan, so abangan yun, may bago silang attraction dito yung ATV. Tapos bike trail, yan, sa mga mahihilig mag mountain bike, yung mga mahihilig mag trail, meron silang pinaplano din na bike trail dito. Nakita ko yung sa stories ni Camp Caliente, nag-post sila. Tapos yun nga, kung mahilig ka sa trail, swak na swak yung sa mga nagma-mountain bike tulad ko, no? Tulad ng grupo namin nila Kuya Carlos, nila Paulo, EJ, Nikit. Yan, yung grupo namin, si Erwin. Mahilig kami mag-trail, kaya pasok na pasok sa amin yun. Ngayon sa rates naman, hindi ko pa alam kung magkano yung rates nung bike trail, nung kawa, tsaka yung ano nila dito, yung pagsistay dito. I-check ko muna sa FB page nila, tapos ililink ko sa description para kahit pa paano naman accurate din yung mabigay kong rate sa inyo. Tapos ito pala ay exclusive booking ha. Kung halimbawa pamilya nyo lang yan dito, kayo lang, wala nang ibang ano, or dagdag puntos din yun sa Camp Caliente. Kasi kung may kasama kang ibang pamilya tapos tag-ingay, diba? Siyempre hindi maiwasan yung may inuman, kantahan. Kapag may iba kayong pamilyang kasama, baka mamaya maging cause ng gulo, diba? Tapos pag sinaway mo, yung iba kasi ayaw na sinasaway, no? Pag ganun, so baka mamaya ma-misinterpret kayo, maging away pa, no? So dito exclusive booking. Kung kayo lang ng jowa mo, ng tropa nyo, ng pamilya nyo, or ng halimbawa mga office mates mo, swak na swak sa inyo tong Camp Caliente. Maliwalas na ng bahagya dito sa ano, sa Camp Caliente, no. Tapos ito yung dalawang TP hut na pwedeng tuluyan ng magkakaibigan. Kahit na magjowa, pwedeng tuluyan din yan. Kasi ito, magandahan sa mga ayun, naaangat yung gilid niya. Ito. Naiangat siya, tapos puring ibaba. Tulad din itong isa, naiangat din daw yan, tsaka naibababa. Pwede kayong maglagay ng tent. Actually yung loob nilagyan ko na ng tent para sa gabi yung lamig hindi tatago sa mga singit-singit nung ano, no, nung TP hut. Ayan. Actually maliit lang naman tong ano, Camp Caliente. Hindi naman ganun kalawak, no, para mapagod ka na ano, maglakad-lakad. Ito yung viewing deck nila dito sa Camp Caliente. Punta tayo. Ayan. Sa ngayon medyo madulas siya dahil nga gawa nung umulan, no. Pero ayan, oh, ang ganda ng view, panalo, diba? Yung hamog, panalo, ang kapal. Actually kanina medyo ano to,
sa kapal niyan hindi mo na makita yung mga yan kanina. Buti ngayon medyo maliwalas ang kaunti. Tapos ando dun yung kawabat nila, puntahan din natin. Ito yung kawabat. Meron sila ditong dalawa na nakita ko sa Facebook page ni Camp Caliente. Bago pa lang to, yan, hindi pa siya nauumpisahan. Yan, yung isa, yung isa. Yan, wala pang laman. Yan, bagong bago. Yan, so pwede kayong maligo dyan habang kayo ay pinapakuluan. Ayos. Puntahan naman natin doon sa taas yung yung ibang kubo doon. Ito yung isang kubo nila na kung saan kung gusto nyo magsalo-salo, pwede kayo dito. At may saksakan. Hindi lang ako nakapagdala ng charger. Malakas tayo, diba natin chinelas natin. Ayan, malawa ko, meron silang outlet dito. Yan, may 4 na saksakan. Same din doon sa isa. Dito din sa kabila, may 4 na saksakan. Ewan ko lang kung may kuryente, may klaro natin. Tapos doon meron silang kitchen. Uy, bago yung stove. So ito yung kitchen nila. Okay, yan, meron silang gas stove, double burner. Tapos ito yung para sa butane, no? So kung may butane kayo, yan, saksak nyo dyan, pwede kayong gumamit nyan. Tapos meron na rin sila dito, yan mga plato, baso, yan, mga kaserola, kawali, kaldero. Tapos meron ding saksakan. Yun, may mga sandok na din. Okay naman pala yan, so kung gusto niyo magtimpla ng juice, meron sila ditong mga pitchel. Yan. Tapos meron din sila ditong lababo, tang tubig. Yun, may tubig, panalo. Okay. Yun, may takuri din. So kung gusto niyo magpakulo, wala tayong problema. Tapos dun sa kabila yung CR. Check natin. Oy, ang ganda ng CR Kahit na nasa lang siya, ginawa lang siya ng sawali yung gilid. Maganda rin yung yung toilet bowl nila. Tapos may malalaking pebbles pa. Yan, syempre may tubig din yan. Di ba? Nanalo. Kaya hindi kayo mahirapang maligo o kaya magdeposito. Tapos dito naman ay ito yung parang pinakatangke nila. Ayan. Okay. Merong nag-iipon din pala sila galing sa tubig ulan. Maganda yan para kahit paano panghugas, pwede yan. Malaking bagay din yan. Yun ganda rin ng view dito sa likod. Grabe yung nakikita ba? Yan yung hamog. Hinahangin. Panalo dito. Kaya kung gusto mo talaga na tahimik lang, tapos kayo lang, dito ka na sa Camp Caliente. Parang kahit paano, walang ibang ingay, tulad ng ibang campsite na nakikita ko. Ang nangyayari kasi dahil nga halo-halo yung grupo, yung pamilya, maingay na. Hindi mo na nakokontrol minsan yung ingay. Yan. Tapos ito pala, ito yung kung gusto nyo mag bonfire sa gabi. Ito, diba? Panalo. Yan. Bricks, pinalibutan ng bricks yung para hindi kumalat yung apoy. Maganda nga yan. Maganda yan. Ayan bricks. Okay yan. Tapos yan, may nakalagay dito na Camp Caliente house rules, clean as you go, secure your belongings, love the environment, no picking of fruits, vegetables, no loud noise after 10 PM, which is maganda yun, Tapos allowed yung pets, yung mga alaga nyong hayop, pwede nyo dalhin. Be nice to others, keep it chill, relax and enjoy, diba? Simpleng lang yan, house rules na hindi naman mahirap sundin. Tapos nagkabit din sila ng mga bumbilya. Malamang sa gabi ang gandang tingnan yan. Tapos dito meron din silang mga bumbilya na parang guide na daanan. Ayun ayos. Tapos dito ang bait ni Kuya Mel. Imagine niyo di ba sinundo niya ako
sa trail kanina, paakyat dito. Tapos pagdating dito, yung asawa niya si Ate Susan, tinimplahan agad ako nung hot choco. Hindi ko ni-request yun, talagang binigyan nila ako, no. Kaya nakakatuwa, no, napaka-hospitable ng mag-asawa. Tapos ang gusto pa ni Kuya Mel, siya yung mag-setup ng tent doon sa loob ng TP Hut, which is nahiya na ako, sobrang yun, sobrang ko na-appreciate yun. Kasi kaya ko nang magtayo ng tent, no. Easy lang sa atin yan. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na lang yung tent, tapos ako na lang yung nagtayo. Ito yung itsura naman ng TP Hut kapag nakaangat yung yung pinakadingding niya. Yan, ganyan siya. Okay, 'di ba? Tapos pwede yung tayuan ng yan, ng tent. Yan. Tayuan natin ng tent. Ito ngayon yung itsura ng TP Hut kapag meron na siyang tent sa loob. Pero ang problema nga lang kapag meron siyang tent sa loob, kasi ang bukas ng pinto paloob siya. So tatamaan yung tent, no? Tapos diskarte nyo na lang din kung paano nyo ilalagay itong cover dito sa tent. Kasi yung cover na to, kapag inilagay mo na siya sa mismong tent, naka-extend kasi yung niyan yung pinaka-cover niyan, no? Kapag inilatag mo siya sa sa lupa, naka-extend kasi yan. So pwede na lang siguro na pag inilagay nyo, hindi nyo na lang itatali nyo na lang doon sa gilid yung yung pinaka-harapan ng cover. Tapos pwede rin naman kasi na kung gusto nyo matulog sa loob ng kubo, pwede naman wala yung tent, kaso yun nga lang, ang disadvantage pag sa kubo natulog, malamig dahil may mga butas-butas, may mga siwang yung kubo. So papasok doon yung lamig. Pero kung may mga kompleto naman kayo sa panglamig, no, meron kayong sleeping bag, meron kayong kumot, meron din kayong jacket, okay naman matulog sa sa kubo. Ngayon nasa sa inyo na lang din kung gusto niyo yung tent, ganyan na lang din, okay lang naman din yan. No, wala namang hindi naman siya tatagusan na ng lamig kapag wala naman yung cover. Tapos nasa sa inyo na lang din kung yung tent doon nyo ilalagay, no? Para talagang feel nyo yung camping. Ayan. So time check natin, 5:23. Nagluto na ako kasi wala akong magawa dahil nga umuulan sa labas. Ayan, nagluto na ako ng kanin, tapos ang ulam natin, bacon, tsaka hotdog. Yun. Hotdog. Uy. Aray, matalsik. Okay, so ito ang ating dinner for tonight. And hotdog, bacon, tapos kanin. Okay, let's go! Kain na! Ayan, ito naman yung itsura ng ngayon, Camp Caliente kapag gabi na. Ayan, yung kubo doon may ilaw. Tapos yung mga ilaw dito hindi nila sinindihan. Tapos yung view deck, ayun. Kasi ito yung tatlong umbrella cottage. Yun lang yung may ilaw so far. Tapos yung ito yung pinakadaan dito, hindi lahat sinindihan yung ilaw, no? Tapos yan, kung mapapansin nyo, ayun, muulan. Yan, medyo umuulan ngayon dito, kaya hindi tayo nabigyan ng magandang panahon para mag bonfire. Okay, ang time check natin is 9:40. Sa labas pa rin, medyo malakas yung hangin, although ambon na lang naman siya, no? Pero yun nga, hindi tayo makakagala. So ang gagawin natin, matutulog na tayo, no? Tapos bukas gigising tayo ng mga 6 AM. Check natin kung ang dadatan natin bukas, kung may hamog ba, kung may sea of clouds, o kung wala nang ulan, no? So good night mga kalakwatsa, see you tomorrow. Good morning mga kalakwatsa. Time check natin, saktong alas 6 na ng umaga, no? Tapos ito yung ngayon sitwasyon dito sa Camp Caliente. Ayan. So kung mapapansin nyo doon, ayun, makapal yung hamog. Tapos medyo may kalakasan din yung hangin. Ayun, kung mapapansin nyo. Kaya hindi ko lang sure kung mapapalipad natin si Happy, no? Ayan.
Pati rin doon kahapon, yung pinanggalingan natin doon, oh, sa may kulay green na kubo. Medyo mahamog din. So far wala naman ng ulan. Pero kaninang mga bandang alas 5 ng umaga nung nagising ako. May mga konting-konting ambon lang. Kumbaga parang normal na yun kapag nasa taas ka ng bundok, yung mga ganong klaseng ambon. Ang ganda dun, oh. Tapos sa part na to, bangin na, oh. Hello. Ang ganda. Tapos sinubukan ko na huwag mag-jacket. Ang ginawa pa rin. Grabe. Ang sarap mag-stay dito, no. Alam ko, kasama mo yung mga kaibigan mo, pamilya mo, kayo lang nandirito, no. Saya. Okay, nakapaghanda na tayo, no. Ready na tayo para umuwi. Ayun na yung bike natin. Nakaset na siya. Yan. Ready na tayo umuwi. Okay. Bumaba na tayo ng highway. Ang ganda ng view. Pakita ako. Manalo. Ano kayang campsite yun, oh? Ang ganda dun, oh. Talagang halos pantay yung ibabaw. Ang ganda. Tapos yung ulap, oh. Panalo. Ang ganda ng view. Sayang lang malakas yung hangin, oh. Hindi tayo masyadong nakapagpalipad ng drone, pero ang ganda. Ayun, oh. Ang ganda dun. Ewan kuya, na yun, oh? Laguna Divine na? Ayun, Laguna Divine na. Panalo, oh. Ang ganda ng view. Sulit. Kahit inulan tayo kagabi, ang ganda naman ng view ngayon.
Ayun, may rainbow pa oh. Kita kaya sa ano? Camera. Ayun oh, may rainbow. Tayo. Ayun oh, rainbow. Ang galing. Ang ganda rin ang view sa kabila oh. 360 view nga talaga dito sa ano, Camp Caliente. Kaya panalong panalo pag dito ka nagpunta. O kung halimbawang ano ka, mahilig ka sa adventure, mahilig ka sa trekking, mahilig ka sa trail, itong Camp Caliente talaga ang ano, ang bagay sa'yo. Pero kung halimbawang medyo may kaartihan ka sa katawan, as ayaw mo ng putik, mag-isip-isip ka na. Kasi kapag nataon na umuulan, tapos yun yung schedule ng punta mo dito sa Camp Caliente, talagang ano, lulubog yung paa mo sa putik, as in sobrang putik dito. Yan, kita nyo naman kahapon, di ba, yung dinaanan ko. Kinakain na ng ano, ng putik yung gulong ko. Tapos ang dami na ring nakakabit na nakakapit na putik dun sa ano, sa gulong ko, kaya hindi na siya umiikot. Kaya sinundo na ako ni Kuya Mel. Tapos siya na yung ano, bumuhat ng bike ko kasi nga gagabihin kami kung hindi namin gagawin yun. Tapos yan, etong daan pala na to, sabi ni Kuya Mel, yan, di ba makikita nyo tong Camp Caliente tsaka Munting Paraiso na ano, signage. Ito yung papuntang ano, Mount Daraitan. Kung lalakarin daw mga 2 to 3 hours ang lakad. Tapos pwede naman daw i-bike. Yun nga lang, may mga part na hindi bikeable. Tapos aakayin mo na lang. Yan, tapos halos lusong daw yan yung area na yan. So kung masarap-sarap siguro mag downhill dyan. Tapos kung gusto mo naman umahon, yun ang ano, yun ang parusa doon. Kasi imagine mo, kung ano yung nilusong mo, yun din yung aahunin mo. Tapos panigurado daw na tulak dyan, sabi ni Kuya Mel. Ang ganda rin ng view dito. Uy, Pililya Windmill, kita dito. Ayun oh. Pililya Windmill, kita. Ang galing. Ang ganda. Kahapon hindi ko nakakita to dahil umuulan. Focus ako sa ano, sa pagtutulak. Yun lang. Tapos ito, may nakita kaming ano, trail dito. Ito, galing doon sa signage. Yan, may trail. Ito. Ang daanan yan, ayun oh. Yung daanan dito sa parang maliit na burol na to, yan. May mga nagmo-motocross daw diyan, mga nag-e-enduro. Tapos pagdating mo daw sa tuktok, marami daw daan diyan pababa. May papuntang highway, may papunta rin daw dito sa mga ano, sa mga burol dito. Ang galing. Ang dami pa lang ano dito. Pwedeng gawin, no? Siguro kung araw-araw lang nagbike tayo, tsaka kung maaga tayo nakarating. Pero yun nga, medyo nag-uulan-ulan kasi ngayon, kaya hindi ganun ka-advisable na mag-trail dahil sa putik. Ang ganda ng rainbow. Yun o. Panalo, kita-kita. Oh, ang ganda. Ganda dito. Oh, hindi sa kabila oh. Yung may pine tree. Opo. Ganda oh. Tapos yung sikat ng araw, ang ganda. Panalo. Ang ganda dito. Hindi kuya eh. Kasi nakapokus ako sa ano, sa daan ng putik. Tapos 'di ba nagbubuhat tayo ng bike at nagtutulak, kaya hindi ko masyadong ano. Ang ganda. Panalo. Mga kalakwatsa, ito yung ano, yung nakita natin kanina dun sa part na ano, sinasabi ko na maraming pine tree. Ayun siya oh. Tapos may pine tree pa dun sa bandang baba. Meron din dito. Yan, ang dami to pa. Yan. Tapos hindi tayo pwede pumasok dahil private property siya. Yan, may lubid. Kung may-ari dito ng Santa Lucia. Ayan. Ang ganda oh. Well maintained. O yun oh, ang ganda sa likod oh. Laguna Lake. Panalo. Ay. Solve na solve. Ayun yung Pililya oh. Pililya Windmill. Itong banda. Ganda. Ayun, nakapag-ride out na tayo doon sa Camp Caliente. Andito na ulit tayo sa Marilaki Highway. Yung gulong ng bike ko, ang dami-dami putik. Kaya dahan-dahan lang ako lumulusong dahil magtatalsikan yan sa atin yun. Kaya muna natin na maubos siya sa highway. Kaya natin nakusang kumalas. Tapos pagdating natin sa Sampaloc, doon na tayo hahanap ng ano, pwedeng paglinisan. Yan,
Yan, ito na yung boundary ng ano, Laguna, tsaka ng Tanay. Yan, so nakapasok na tayo ngayon ng ano, ng Tanay Rizal. Ayan, ito na ulit yung ano, entry point nung papunta sa ano, Daraitan. Ano siya? Yan. Kaliwa dyan. Ay pagkanan, Daraitan na yan. Yan. At dahil dyan, dito na natin tatapusin yung video ng Lakwatsa at overnight camping natin o kahapon tsaka ngayong araw. Pero bagong lahat, shoutout muna kay Ate Susan tsaka kay Kuya Mel. Sila yung mag-asawa na staff doon sa Camp Caliente dahil sobra silang mag-asikaso sa mga bisita nila, no? Sobrang bait din nung mag-asawang yun. Pangalawa, shoutout din tsaka big thanks kay Miss Shane Aguilar. Siya yung owner ng Camp Caliente, no? Kasi binigyan niya tayo ng pagkakataon na mabisita tsaka makapag-overnight camp sa Camp Caliente para naman maipakita ko rin sa inyo kung ano yung meron doon sa loob ng campsite, kung gaano siya kaganda, no? Tsaka para sa akin, isa yun sa mga lugar na dapat yung bisitahin. Tsaka re-rest back tayo doon kasi nga meron pa silang mga bagong attraction na gagawin doon sa loob ng campsite. And last but not the least, shout out kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa para makapag-overnight stay doon sa Camp Caliente. So kung umabot ka sa puntong ito ng video ko at nagustuhan mo, sana naman mag-subscribe ka, Kalakwatsa. Libre lang naman yan eh. So hanggang dito na lang at huwag kakalimutan na kapag gusto ng good vibes, mag-subscribe. Salamat!